Lord's Day po mga kapatid at ating pong batiin ng Blessed Lord's Day ang bawat isa. Kamusta po? At nawa ang araw na ito ay isang maging kagalakan sa atin sa kabila po ng marahil ang marami sa atin ay napagod sa pakikibaka, sa kasalanan, sa mundo, sa inyong mga bukasyon. Ngunit salamat sa Panginoon dahil ang araw na ito ay araw ng kapahingahan sa kanyang mga salita. At tayo tinuturo nito sa napakadakilang gawa ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, atin pong itutuloy ang ating pag-aaral ngayon sa 1 Peter. Tayo po ay nasa chapter 5 na po at nasa verse 8 to 11. Verse 8 to 11. Meron po ba kayong kilalang mga dakila at magagaling na abogado sa ating kasaysayan? Marahil meron kayong mga pangalan na nasa isip. Ito ay mga abogado na nagtatanggol ng karapatang pantao. Tama, meron tayong isa dito, isa sa magaling na abogado sa ating panahon. Pero sa buong kasaysayan, may mga kilala na tulad ni Claro M. Recto, Jose Diokno. Yan po ay mga kilala na mga magagaling na abogado na sa kanilang galing at experience ay kaya nilang ipagtanggol ang isang inosente at ito'y ipakita na walang kasalanan. Ang mga abogado nila ay kayang bumuo ng mga matitinding argumento. Ngunit ngayong umaga, mga kapatid, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang kaso sa lahat at ito ay ang kaso ng ating kaluluwa. Ang akusado po ay tayo at ang taga-usig ay ang kaaway o ang diablo mismo, si Satanas. Ngunit may kita rin natin sa umagang ito ng ating tagapagtanggol, ang ating dakilang tagapagtanggol, kundi ang Panginoong Hesukristo ang tumatayong abogado natin sa korte ng Diyos na kailanman hindi kayang gapiin o talunin ng kaaway. Kung magbabalik tanaw po tayo, mga kapatid, nung mga opening verses nung chapter 5, inihahanda sila ni Pedro sa mga matitinding pagsubok. Binanggit natin doon yung fiery trials. At nakita natin na ang kinakasangkapan ng Panginoon upang mapatatag ang kanyang iglesia ay una, binanggit natin ang mga pastor, ang mga tagapanguna, at pangalawa, yung aktibong paglilingkod ng kapatiran sa bawat isa. Yan yung kinakasangkapan ng Panginoon upang sila'y mapatatag. Kaya't sinabi natin doon na isang pagpapala ang mapaglingkuran tayo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga tagapanguna. At at the same time, pagpapala din ang mapaglingkuran si Kristo sa pamamagitan ng ating mga kapatid. Ngunit dito po sa teksto natin ngayon, may kakaibang hadlang sa likod ng kanilang mga pagsubok. Bagamat binanggit natin last time na malinaw sa kanila na yung mga suffering o itong mga matitinding pagsubok na darating ay kasangkapan ng Diyos sa kanilang paglago, sa pananampalataya, yung kaaway ngayon ay kumikilos. Siya ay aktibo na baluktutin yung mga katotohanan iyon. At ito ay sa pamamagitan ng pag-aakusa sa kanila, sa pagsasampa ng mga maling kaso at akusasyon laban sa kanila. Ngunit may kita rin po natin, kagaya ng ating panimula kanina, may kita natin kung paanong si Kristo bilang magaling na tagapagtanggol ay tinitiyak ang ating kaligtasan sa harapan ng trono ng Diyos. So kung papansinin niyo, yung ating pag-uusap ngayon ay tila nasa background ng korte o ng courtroom. Anong kahalagan nito sa atin, mga kapatid? Una, ang diablo na ating kaaway ay nilalarawan na parang leyong gutom na handang manira at maninlang. Basahin ko po ulit sa Tagalog yung ating teksto sa verse 8 hanggang 11. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo,
Maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling ang panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo ay tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. So ito yung isang kahalagahan na gusto kong makita ninyo. Una, sinabi ko kanina, ang diablo na ating kaaway ay nilalarawan dito ni Peter na parang leyong gutom, handang manira at manninlang. Kaya may kita natin na hindi biro yung spiritual na laban. Now, once ikaw ay naging mananampalataya, ikaw ay engaged sa spiritual battle na ito, at tayo'y tinatawagan na maging seryoso sa laban na ito. At una makikita natin dito na kailangan maganap sa laban na ito ay ang ating pagpapakumbaba sa Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos una sa lahat. Kailangan nating kilalanin na sa spiritual na laban na ito, tayo ay talunan labas sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang kalakasan na magapi itong napakagaling na akusador o taga-akusa ng mga mananampalataya ay nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, may kita rin natin na ang Panginoong Jesus bilang ating tipang tagapamagitan, take note yung word, bilang covenant mediator, bilang ating tipang tagapamagitan ay mabuti at tapat sa kanyang mga pangako. Ang Panginoong Jesus sa trono ng Diyos ay hindi kailanman tatalikod sa kanyang bayan. Kaya tinatawagan tayo nito mga kapatid sa umagang ito na magtiwala at tunay na panghawakan ng kanyang mga pangako. Gusto ko po kayong mag-ingat sapagkat sa pag-aaral natin na ito at maaari sa ating mga reflections mamaya sa lunch fellowship discussion ay may kita natin yung mga ilang implication at mga epekto ng panlilinlang at pang-aakusa ng kaaway sa ating mga budhi. Kaya kung hindi po natin pahahalagahan ang mga katotohanan ito at mag-fade away sa atin yung mga katotohanan ng Ebanghelyo, ay maaaring gawing paralisado nito ang ating paglilingkod. Gagawing paralisado ang ating paglilingkod. Pangalawa, maaari nitong nakawin ang ating kagalakan sa Panginoong Hesukristo. At pangatlo, ito po'y magdudulot ng kawalan ng pagpapasalamat at kakontentuhan sa mga pagpapala ng Diyos. So, itong prowling at growling na lion na ito, na yung ating adversary, ay nagdudulot siya. Kapag siya'y nagtatagumpay, siya'y nagdudulot ng mga little sins sa isang mananampalataya na may posibilidad na mag-worsen ito. Ngunit kagaya ng binanggit natin kanina mga kapatid, merong sandata ang bawat mananampalataya upang mapagtagumpayan ang kaaway na ito. Kaya ito yung ating mensahe sa umagang ito. Atin pong pakinggan. Kung meron po kayong mga copy ng ating outline, ito ang ating mensahe. Anumang atungal ng akusasyon at panlilinlang ng kaaway, ang mga ito ay walang pangil na kayang dumaig sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Nakuha niyo po mga kapatid? Anumang atungal ng kanyang mga akusasyon, ng kanyang mga banta, ng kanyang mga panlilinlang sa mga mananampalatayang ito ay tila walang mga pangil. Ito ay puro tahol, pero walang kagat. Sapagkat hindi niya kayang daigin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa bawat mananampalataya. Again, sabi po sa verse 8, inilarawan ni Pedro ang diablo at ang makasalanang impluensya nito bilang mabangis na hayop. Yung mababangis po na hayop, normally sa Biblia, inilalarawan ito bilang mga makasalanang impluensya. Halimbawa po sa aklat ni Daniel, inilarawan din yung Babylon as isang leon, yung Medo-Persia bilang isang oso, yung Greece as leopard, and then yung dreadful beast is yung Rome, which is currently yung pinag-uusapan natin ngayon.
Sa kanilang panahon, yung makasalanang gawi at sistema ng Roma kung saan sinasalungat at nirereforma ng mga mananampalataya. So, makikita nyo, ito yung somehow na sitwasyon nila. Nandun sila sa dreadful beast at yung makasalanang impluwensya at sistema nito kung saan kanilang sinasalungat. Hindi ba doon nagmumula yung persecution? Once na sila ay naging mananampalataya at tumalikod na sa dating pamumuhay, yung kanilang sosyudad ay pinipersecute sila. Diba? Ito yung tema ng 1 Peter na ito na kung maaalala natin. Now, ito rin ay nagpapakita ng matinding opresyon at pandaraya laban sa mga Kristiyano. Ganyan, kumikilos. Itong kaaway, itong leon na ito, ang diablo, na maaaring pwedeng sa mga opresyon at pandaraya. At alam niyo po, ganito din sa pangkasalukuyan. Ang espiritu ng kaaway ay umiiral sa pamamagitan ng mga baluktot na sistema at ideolohiya na nakatuon sa pagsamba sa sarili. So, hindi natin tingnan muna na ito ay parang literal na merong leon na pagala-gala, kundi may kita natin ito sa kanyang impluensya, sa mga baluktot na sistema, sa mga institusyon na kung saan dapat na sinasalungat ng mga mananampalataya. Ang sabi kanina ni Deacon Sam, napakaganda nun, hindi lamang mga individual ang kaharian ng Panginoon, ang kanyang kinasasakupan, ang kanyang inheritance, kundi ang mga bayan. At ito yung nais ng Panginoon. At dapat gawin ng mga mananampalataya na salungatin ang mga matitinding impluensya ng kaaway. Ngayon, mga kapatid, ang atungal ng leyon na ito, na kung minsan nakakalungkot ay nagpapatahimik sa ibang Kristiyano na maging patotoo at napipilitan silang makiayon. At ang kanyang mga banta, mga kapatid, ay merong individual at corporate o pangmaramihan na antas. So itong roaring lion na ito na sinasabi dito ni Peter ay meron siyang effect hindi lamang sa individual, kundi maging sa isang iglesia. Sa unang punto po natin, ang sandata ng kaaway ay laban sa mga mananampalataya. Ang sandata ng kaaway laban sa mga mananampalataya ay mga sumbat at pagkakawatak-watak. So tingnan niyo po, kikilalanin natin itong sinasabi ni Peter na umaatungal na leon. Ang sandata ng kaaway laban sa mga mananampalataya ay mga sumbat at pagkakawatak-watak. Babasahin ko po ulit yung verse 8. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Anong sabi po dito? Si Satanas ay umuungal na parang leon. At nakikita natin na ito isang agresibong pag-atake sa mga mananampalataya. Kagaya ng sinabi natin kanina, bagamat may mga pag-uusig at paninira sa labas ng iglesia, ang mga paratang na ibinabato ng diablo ngayon ay laban sa kanilang kaligtasan na tinanggap. So yung usapin po dito ng panininlang at pandaraya ng kaaway ay may kinalaman doon sa kaligtasan na kanilang tinanggap. Naalala niyo sinabi natin kanina, na ang ginagawa ng diablo ay para baluktutin yung mga katotohanan at pangako ng Diyos sa kanyang bayan. At ano nangyayari? Ito yung maaaring pagdudahan ng isang mananampalataya. Maaaring mapagdudahan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at ang seguridad ng kanilang kaligtasan. Ito yung pinakapunterya ng kaaway at maaaring kayo'y dumaraan sa ganitong mga tukso na tinutukso tayo ng kaaway na mag-despair. Tinutukso tayo ng kaaway na talikuran ang mga pangako ng Panginoong Hesukristo lalo sa panahon ng kapigatian.
Totoo po na yung mga kapigatian ay itinakda ng Diyos. Pinag-aralan natin yan sa mga unang chapters ng 1 Peter na ito. Ito ay tinakda ng Diyos bilang kapamaraanan sa kanilang paglago sa kabanalan. Subalit ang kaaway ay gumagala upang baliktarin ito. Ang usual o standard na idea natin ng diablo o adversary ay kaaway. Tama po ba? Kanina binabanggit natin ito. Ito yung usual na idea natin. Kaaway, mapanira, tuso. Pero alam niyo po ba kung bakit ko binanggit yung context kanina ng courtroom? Dahil mas technical yung gamit dito ni Pedro. Yung diablo bilang kaaway o adversary ay yung salitang iyon, yung isang bahagi ng salitang iyon sa Griego ay may kinalaman sa usaping legal at hukuman. Yung word na decay, may kita niyo yun sa original na stem word nung word na adversary, at yun ay tumutukoy sa righteousness and justice. So ano yung gustong ipakita dito ni Peter? Si Satan o itong diablo bilang prosecutor, bilang manguusig ng mga mananampalataya. So ganyan niya pinapresent dito itong kaaway bilang prosecutor. Halimbawa po sa Job, familiar po ang bawat isa dito sa Job chapter 1, verse 6 to 12. Ang sabi dito, isang araw yung mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din. Pinresent niya yung kanyang sarili. Ang sabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagparuot parito sa lupa. Nakita niyo is para siyang, kagaya ng sinabi ni Peter, pagala-gala, to and fro. No? Paroon at parito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon. At sabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ang sabi ni Satanas, natatakot ba si Job sa Diyos ng walang kapalit? Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Hindi ba't, ngunit kung pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan. So nakikita niyo na yung setting dito. Si Satan, pinipresent niya yung kanyang sarili, yung kanyang case before God. At sino yung inaakusahan niya? Inaakusahan niya si Job. Kaya lang naman may takot sa iyan dahil iyong pinagpapala. Pero in turn, may kita nyo na tila kine-question niya rin yung judgment ng Panginoon, yung kanyang blessing kay Job. So, may kita nyo dito yung case ni Satan na gusto niyang sirain yung katatayuan ni Job sa harapan ng Diyos. At ito mga kapatid, yung layunin ng kaaway. Gusto niya sirain yung ating katatayuan sa harapan ng ating Panginoon. Kine-question niya lagi ito, si Job. Isa pang bagay mga kapatid, sa Genesis chapter 3, verse 1 to 5, hindi lamang siya prosecutor ng mga mananampalataya, kagaya ni Job, siya din ay prosecutor ng Diyos. Ang sabi po sa Genesis chapter 3, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos na huwag ninyong kakainin ng mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Pero anong sabi ng ahas sa babae? Tiyak na hindi kayo mamamatay,
sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So nakita niyo naman dito yung scheme nitong devil. Kanina, ang kanyang sinisiraan ay si Job. Ngayon naman sino? Sino yung kanyang pinoprosecute? Ang Diyos. Nagkakast siya ng doubt kila Adam and Eve patungkol sa goodness ng Diyos. At pinapakita niya na tila yung Diyos ay hindi mapapagkatiwalaan. So ganyan yung scheme nitong kaaway na ito. At ang sabi pa ni Peter, ito ay pagala-gala, naghahanap ng malalapa. To devour. Yung extension nito is yung lasunin. To poison yung mind. So, ang isang salita nito is to drink down, that is to devour. At ang extension nito is kagaya nung doon sa incident sa Eden, it is to poison. To poison yung mind ng mga mananampalataya at ng mga tao. Sa individual level, mga kapatid, ito ay upang wasakin ang kanilang tiwala at pananampalataya sa Diyos. At pangalawa, upang gawing paralisado ang kanilang paglilingkod. Yan yung sa individual level. Sa corporate level naman, ang salitang diablo, kagaya ng ating panimula kanina, ito ay may kinalaman sa salitang division o divide. So, divide and conquer, ganyan siya kumikilos. Wawatak-watakin niya at sa kanya niyang sasakupin. Magsisimula siya sa individual level, magkakast siya ng doubt about sa goodness at mercy ng Panginoon at gagawin kanyang paralisado sa iyong paglilingkod. Pero sa scale ng corporate level o bilang iglesia, gagawa siya ng division. Nais niyang sirain itong iglesia ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakawatak-watak. Halimbawa po sa 1 Chronicle chapter 21, si Satan ay nag-incite ng rebellion. Sabi dito sa verse 1, Satan rose up against Israel and incited David to take a census of Israel. Explicit act po ito. Like a roaring lion, si Satan, he rose up and incited David. At ano yung nangyari? Yung prideful na heart ni David ay ni-stir up, nag-census siya, at nagdala ito ng judgment sa Israel. And 70,000 ang namatay. So ito yung division. Satan's action caused a massive loss and fracture within God's people. So, seryoso po ba yung kaaway? Seryoso ba yung spiritual battle? Seryoso ba tayo sa ating sanctification? Ito yung mga bagay na gustong ipakita sa atin ni Pedro na yung realidad na meron yung ating kaluluwa sa pakikibaka laban sa kasalanan, laban sa dyablo, ay seryosong bagay. Kaya't wag nating maliitin yung ating sanctification. Wag nating maliitin yung mga means of grace. Wag nating maliitin yung mga biyaya ng Panginoon sapagkat ito'y kasangkapan sa tagumpay laban sa matinding akusasyon at mga pakana ng kaaway. Sa kasalukuyan, mga kapatid, ang impluwensya ng parang gutom na leon na ito ay kumikilos hanggang sa ngayon. Sa bawat pagtalisod ng mga mananampalataya, nakaabang ang kanyang mga sumbat sa ating budhi. Hindi ba kuminsan napapaisip natin na pag tayo'y natatalisod, kapag tayo'y tutumba sa ating mga kasalanan, nandyan ang sumbat ng kaaway sa ating mga budhi. At sasabihin nito na hindi tapat ang pangako sa iyo ng Diyos sa kabila ng iyong mga kapigatian, magkakast siya ng doubt sa iyong salvation. Ganyan ang scheme ng kaaway. Sa bawat pagkatalisod, nandun yung kanyang akusasyon sa ating mga budi. Now mga kapatid, may isang bagay na gusto kong ihanda doon na dapat nating i-mortify. At alam ko marami pa kayong magiging implication.
sa mga schemes nito ng kaaway. Ngunit ang isa na immediate, na pwedeng kahulugan ng isang mananampalataya is yung sinful complaining. Now, merong mga rightful complaints sa Panginoon, kagaya ng ginawa ni David, pero particular itong sinful complaining ang dapat natin i-mortify. At alam niyo po ba na itong sinful complaining na ito ay lumalala at nagka-cluster ito sa ibang kasalanan? Hindi ba kung minsan tayo'y nagdarhop, tayo dumaraan sa kapighatian, at kung minsan nandun na yung immediate na pagrereklamo sa Diyos. At yun ay maaaring gamitin ng kaaway upang baluktutin yung mga katotohanan ng pangako ng Diyos. And so, ano mangyayari? Magkakaroon ng sinful complaining. Kakagatin mo na yung pain ng kaaway. Magdududa ka sa iyong kaligtasan at sa mga pangako ng Diyos. Magki-cave in ka doon sa iyong mga pagsubok at doon sa iyong mga kapigatian. At ikaw ay tatalikod sa paglilingkod ng Diyos. At yun yung gusto ng kaaway. Magdudulot ito ng ingratitude, discontent. Well, marami pa at ito yung baka may naisip pa kayo para sa ating discussion mamaya. At ito yung gusto kong ma-mortify natin, mga kapatid. Now, bilang teaching statement natin, ang mga akusasyon at pagkakahiwa-hiwalay, kung makikita natin, hindi ito simpleng away. Hindi ito simpleng pakikibaka laban sa kaaway. Ito'y taktika ng kaaway upang humina at masira ang iglesia. Sa kanilang konteksto, ang nais po ng kaaway ay maghiwa-hiwalay sila. Di ba nalala nyo, exile sila? Ang iba ay nasa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Magkakahiwa-hiwalay sila ng lokasyon. Pero ang nais dito ng kaaway, hindi lamang sa lokasyon, kundi sa diwa at espiritu. Yun ang gustong gawin nito. Na yung pagkaisahan na ginawa ng Ebanghelyo sa kanila, sa spirito at katotohanan, ay paghiwa-hiwalayin pa sila doon. Now mga kapatid, isang bagay ito na dapat din nating bantayan. Sa buong isang linggo tayo'y magkakahiwa-hiwalay. Hindi po ba? Magkakalayo yung ating mga lokasyon, yung ating mga tahanan. At aktibo ang kaaway upang tayo'y paghiwa-hiwalayin. Bagamat magkakahiwa-hiwalay sa lokasyon, pero ang pinupunteriya niya is yung spirit, yung diwa ng Ebanghelyo, na kung saan yung ating pamumuhay, magkakalayo man tayo, ay dapat iisa. Na yung ating pamumuhay, sa pag-advance ng kaharian ng Panginoon, yung ating layunin na i-advance yung kaharian ng Panginoon. At ano pa, yung ating ipanalangin, yung bawat isa, yun ang inahadlangan ng kaaway. Kaya po hindi tayo member ng iglesyang ito tuwing linggo lang. Hindi tayo mananampalataya tuwing linggo lang. Tayo ay iglesia ng Diyos, tayo ay kanyang bayan, araw-araw. Tayo ay kanyang bayan sa bawat sandali ng ating buhay. Hindi lamang ito tuwing Sunday. At yun yung bagay na inahadlangan ng kaaway, mga kapatid. Kung kaya't tinatawag tayo ng Diyos na maging mapagbantay, mapagpakumbaba, at manindigan sa katotohanan ng Ebanghelyo sa kabila ng mga akusasyon at tukso sa pagkakawatak-watak. Now, doon po kanina sa isang sin na dapat natin i-mortify about sinful complaining, gusto ko lamang pong linawin ito sapagkat maaaring isipin ng ilan na wala ng puwang yung complaint sa Panginoon. Na wala ng puwang ang pagbuhos ng ating mga hinaing sa Diyos. Hindi po. In fact, ito ay ini-encourage ng Diyos. May mga hinaing na kinalulugdan ng Diyos, lalo po kung ito ay nakapaloob sa panalangin. Babasahin ko po yung Psalm 142. Ang sabi dito ni David, ibinubuhos ko sa kanyang harapan ang aking daing. Sinasabi ko sa kanyang harapan ang aking suliranin.
So merong rightful complaint sa harapan ng Panginoon at sila na dumaranas sa kapighatian, dumaranas sa opresyon at ang kaaway bilang umaatungal na leyon ay binabaluktot yung katotohanan ng Ebanghelyo sa kanila at nagkakas ng doubt sa kanilang salvation, merong puwang para sa kanila ang ibuhos ang kanilang mga hinaing sa Diyos. Hindi ba kagalakan sa atin yun, mga kapatid? Na merong sumbat ang mga kaaway, merong sumbat ang diablo laban sa iyo, pero meron kang pagkakataon na dumulog sa trono ng Diyos at sabihin ang iyong mga hinaing. Kaya tinahamon ko ang bawat isa na huwag nating kimkimin ang ating mga pagdarahop. Kung minsan sa pagkikimkim ng iyong pagdarahop, diyan pa aktibo ang kaaway at gusto kanya i-isolate sa iglesia. So huwag kimkimin ang iyong mga pagdarahop. Dalhin mo ito sa harapan ng Diyos. Ito'y ilaan, ito ay iyong ibuhos sa trono ng Diyos. Akala po ng ibang mananampalataya na ang pagtitiis ng walang hinanaing ay mas mature o mas malakas, pero hindi po. Sa Biblia, ang tapat na pagluha sa panalangin ay tanda ng tunay na tiwala sa Diyos. Hindi po kahinaan, kundi pagsandig ito sa Diyos. Now, ayan po yung una, nakita natin kung paanong yung scheme ng kaaway at tinatawagan tayo na maging mapagbantay. Pero sa ikalawang punto natin, makikita natin dito yung seguridad ng bawat mananampalataya ay nasa perpektong gawa ni Kristo at sa pakikipag-isa sa kapatiran. So dito na natin makikita kung bakit tagumpay pa rin ang isang mananampalataya. Sabi sa verse 10, at pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa iyo. Meron tayong tatlong bagay na makikita dito sa verse 9 to 10. Pinapakita dito ni Pedro yung sandigan at kumpiyansa ng bawat Kristiyano sa tatlong bagay. Unang, sabi niya dito, nararanasan ito ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. So, ibig sabihin, merong kaisahan sa pagdurusa. At pangalawa, alam ko na talakay na natin ito, yung nature ng suffering, pagkatapos ninyong magdusa ng sandaling panahon. So, ibig sabihin, yung mga kapigatian ay merong hangganan. Ito ay panandalian, ang sabi ni Pedro. Pero ito yung pagtutuunan natin ng pansin. Yung pangatlong mapapansin natin dito, ang sabi ni Peter, ang Diyos ng buong biyaya. The God of all grace. Ang Diyos ng buong biyaya ang siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. So ibig sabihin may katiyakan ng tagumpay at panunumbalik sa mga mananampalataya mula sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Una, nakita natin doon na hindi sila nag-iisa sa kanilang pagdurusa. Sinasabi sa kanila ni Peter na may maraming mananampalataya na dumaranas ng parehong pagsubok. At ipinapaalala dito sa kanila na bahagi sila ng isang pamilya. Merong commonality kung bakit sila inuusig at ang ibang mananampalataya ay dahil sa ebanghelyong hawak nila. At doon sila pinipersecute, doon sila ino-oppress ng kanilang sosyedad. Sinasabi dito na bahagi sila ng isang pamilya ng pananampalataya na sama-samang nagdurusa, nagtitiis at umaasa sa Diyos. At kung paanong tapat ang Diyos sa mga ito, ganun din na tapat ang Diyos sa kanila. Pangalawa, yung salitang sinabi dito ni Peter na panumbalik, to restore. Kanina, maganda po nabasa ni Deacon Sam sa Matthew chapter 4 dahil familiar si Peter dito. Yung salitang panumbalikin ay may kinalaman sa salitang pagtatahi o pag-aayos ng lambat
Di ba yun yung nasa Matthew chapter 4 kanina? Si Peter ay seasoned na fisherman. Alam nila yung kung paano gumawa ng matibay na hindi lamang bangka, kundi lambat at marunong sila mag-repair nito. So ganun yung salita dito ni Peter. The God of all grace, ang Diyos ng buong biyaya ay papanumbalikin, ire-restore, tatayin yung lambat. At ano ibig sabihin nito? Gaya ng karanasan ni Pedro bilang mangingisda, ang Diyos yung tumatahi sa ating mga sugat laban doon sa opresyon ng kaaway. At alam niyo po ba kung bakit yun yung binanggit ni Peter? Kasi bilang mangingisda, alam niya na yung bawat lambat kapag ito'y tinatahi, mas tumitibay, mas tumatatag. At ito yung sitwasyon ng mga mananampalataya sa likod ng opresyon, sa likod ng mga panunuligsa at sa likod ng mga sumbat ng kaaway, sila ay mas lalong tumatatag. Kaya kung makikita nyo na nag-overlap, hindi lamang sa individual level, kundi sa corporate level. Even sa loob ng iglesia, mas lalong tumitibay yung pagkakaisa ng mga magkakapatid laban sa opresyon, laban sa akusa at sa panunumbat ng kaaway dahil ang Diyos ng buong biyaya ang nagpapanumbalik sa bawat isa. Now, gusto ko pang idiin dito mga kapatid, ang sabi ni Peter, ang biyaya ng Diyos na tumawag sa kanila, at ito ay upang makipag-isa sila sa Panginoong Hesukristo. Ano yung kaninang sinabi natin, ang pakana ng kaaway, ano yung kanyang punteriya, yung mga katotohanan ng Ebanghelyo. Yung mga katotohanan doon sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba sila pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan? At inari silang matuwid, walang sala, sa harapan o sa hukuman ng Diyos? Hindi ba yan ang tinanggap ng bawat mananampalataya na yung ating mga kasalanan, yung ating transgression laban sa Diyos, kanino napunta? Sa Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay naging matuwid sa pagpapawalang sala sa atin. Bakit? Dahil merong nagbayad ng iyong kasalanan. Tandaan mo ito mga kapatid, mga bisita namin sa umagang ito, kaibigan. Ang tanging paraan lamang upang ikaw ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Ang tanging paraan lamang upang yung record mo doon sa korte, sa mataas na hukuman ng Diyos ay mawala, ay sa pamamagitan lamang ng natapos na gawa ni Kristo Jesus. Ano yung meron sa natapos na gawa ng Panginoong Jesus? Siya yung perpektong tumupad ng 10 utos ng Diyos. Siya yung perpektong sumunod sa lahat ng kautusan. Binasa yung kanina ni Deacon Sam. Every time na binabasa sa atin yung 10 utos na yun, hindi natin kayang sundin yun. Nasusunod natin yun dahil bilang mananampalataya na at sa biyaya ng Espiritu nakakalakad ka. Pero labas sa Panginoong Hesukristo, ang 10 utos ay kondenasyon sa iyo. Ito ay nagdadala ng sumpa sapagkat walang sino mang mapapawalang sala sa pagsunod sa kautusan. At yun yung ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang perpektong pagsunod at sa kanyang perpektong alay doon sa krus ng Kalbaryo, ang isang makasalanan ay nagkaroon ng pagkakataon upang siya'y mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung kanyang kasalanan ay binitbit ng Panginoong Hesus at yung katawiran ng Panginoong Hesukristo ay ibinihis sa Kanya. Kung kaya't every time na tayo tumatayo sa trono ng Diyos, ay pinapakita ng Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama na siya'y namatay at nagpawalang sala para sa atin. Di ba inawit natin kanina sa himno na hanggang kamatayan tayo ay pinursu ng Panginoon. Hanggang kamatayan tayo'y inibig ng Panginoong Hesukristo. At ito yung ito yung sitwasyon ng mga mananampalataya na kausap ni Pedro. Sila'y napatawad sa kanilang mga kasalanan at inaring matuwid ng Diyos. Sila'y nakapasok na sa tunay na kapahingahan at ngayon tunay na bayan ng Diyos. Nakita niyo, ito yung mga bagay na binabaluktot ng kaaway. Pero ito yung mga bagay na hindi nagbabago. Tandaan ninyo mga kapatid,
yung ating mga damdamin, yung ating emosyon, sa gitna ng matinding kapigatian, yan ay nagbabago. Yan ay apektado. Pero isang kagalakan sa atin dahil merong katotohanan kailanman hindi nagbabago. At ito yung kapatawaran at katuwiran na iyong tinanggap mula sa Panginoong Hesukristo. Ang plano ng kaaway na baluktutin ang mga katotohanan ito ay hindi magtatagumpay dahil si Kristo ang tumatayong tagapagtanggol ng mga mananampalataya sa trono ng Diyos. Isang vivid na image yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 8. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 8, nasa context again ito ng courtroom. Ang sabi ni Paul, "Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us." So kita niyo, ang kaaway na nagpo-prosecute sa mga mananampalataya, kagaya ng ginawa niya kay Job, sino magdadala ng charge against sa pamilya ng Diyos, against sa mga Kristiyano? Ang Diyos na yung nagpawalang sala sa kanila. Wala nang condemnation. Sabi sa hymn, "No condemnation that I dread." Jesus Christ is the one who died, who was raised and seated at the right hand of God. May kita rin natin dito, mga kapatid, na ang kaaway ay ginapi na ni Kristo. Kung bakit sinasabi natin kanina yung kanyang pag-atungal, yung kanyang pananakot ay walang pangil. Dahil ang kaaway ay talunan. Ang sabi sa Colossians 2:15, dinisarmahan na ng Panginoong Hesukristo ang mga pinuno, ang mga may kapangyarihan at sila'y inilantad sa madla, na siya'y nagtagumpay laban sa kanila sa pamamagitan ng krus. Dinisarmahan niya. Itong leon na umaatungal na ito, wala nang lason. Diba? Isa yun sa extension ng word, yung poison. Wala na itong lason, wala itong pangil, wala itong kamandag. Kaya even yung death, ang sabi niya sa Corinthians, hinahanap niya, nasan yung kamandag ng kamatayan? Ang lahat ng ito ay walang laban sa tagumpay ni Kristo sa krus. Ang sabi pa sa Revelation chapter 12, ang tagapag-akusa ng ating mga kapatid ay ibinagsak. So the same word yung sinabi, yung adversary, yung roaring lion. Ang sabi doon sa Revelation 12, itong tagapag-akusa ng ating mga kapatid, yung accuser of the brethren, ay ibinagsak ng Panginoong Hesukristo. At siya'y kanilang dinaig sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo. Kita niyo yung construction doon ni John sa Revelation chapter 12? Ginanggit niya yung dugo ng kordero. Diba sa kanila, sa mata ng mundo, ito'y talunan, ito'y defeat. Dahil yung shedding ng blood para sa kanila ay pagkamatay o pagkatalo. Pero pinapakita doon ni John na yung dugo ng kordero ay mas nagtagumpay kesa doon sa predator, kesa doon sa umaatungal na leon. At yun yung gumapi sa kaaway kung saan ang mga mananampalatayang kausap ni Pedro, na dumanak na yung dugo, mga namatay ng iba't ibang klase, ay mas nagtagumpay sa kanilang pananampalataya laban doon sa atungal ng leon. Wala nang pangil ang diablo, mga kapatid, upang tayo ay ibalik sa pangaalipin ng kasalanan. Ito yung maging comfort sa iyo. Gigising ka sa umaga, gumising ka ngayong umagang ito, at hindi ka na namumuhay sa dati mong pamumuhay. Ikaw ay pupunta sa iglesia at sasamba sa Diyos at kinalulugdan ng Diyos ang iyong bitbit, ang iyong alay, ang iyong buong pagkatao dahil ikaw ay hindi na namumuhay sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat wala nang tagumpay ang pangil ng diablo sa iyo. Kung kaya't sa gitna ng mga panunukso at panilinlang ng kaaway,
Maaari po nating maramdaman na tayo'y mahina at nawawala. Ngunit ang katotohanan na ito, mga kapatid, ang ating kaligtasan at pag-asa ay hindi nakasandig sa tibay ng ating loob, kundi sa pagiging tapat ng Diyos na tumawag sa atin. Sa bawat sumbat ng kaaway ay laging bukas ang pintuan ng langit upang matanaw natin ang Panginoong Hesukristo na siyang matuwid na nagpatawad sa iyo. Every time na sinusumbatan at inaakusahan ka ng kaaway sa iyong mga kasalanan, bukas ang korte ng langit at tinuturo ka ng salita ng Diyos doon. Bukas ang korte ng langit at nakikita mo ang Panginoong Hesukristo, yung mga butas sa kanyang mga kamay na nagsasabing ikaw ay kanyang pinatawad. Mamaya po tayo'y magsasalo-salo, tayo'y magpi-feast sa Lord's table. At isang bagay yun, mga kapatid, na magpapaalala sa iyo na sa harapan ng hukuman ng Diyos, ikaw ay nakakapag-partake doon dahil ikaw ay kanyang pinatawad. You have every right na maupo sa hapag ng Diyos. At ikaw ay mag-partake kasama ng iyong mga kapatid bilang mga kasama sa mga taong kanyang pinatawad, pinawalang sala at nilinis. At maging ito ay kaaliwan din. Even ikaw ay nasa ilalim ng disiplina ng iglesyang ito ay nagpapakita sa iyo ng proteksyon at pag-iingat ng Diyos. Pinapakita sa iyo noon na ang Panginoong Hesus ay tapat nung sinabi dito ni Peter na papanumbalikin ka niya sa iyong pananampalataya. Tapat ang Diyos ng tipan na meron ng mga mananampalataya. Kapag ikaw ay sinusubok, kagaya ng laging sinasabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil sinabi natin kanina, ito'y sandaliang panahon lamang at ang Diyos ay gumagawa upang ikaw ay mapatatag. Alam niyo, nung sinabi doon ni Peter na ang Diyos ng buong biyaya, ang biyayang yun ay hindi naranasan ni Satanas at ng mga anghel na sumama sa kanya. Isang bagay yun na maging kaaliwan sa iyo. Ikaw ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, biyayang hindi naranasan ng dyablo. Sa Zechariah chapter 3, 1-3, ayun yung pinapakita doon, na hindi available yung kaligtasan sa kanila, bagkus ito'y naging available sa mga makasalanan at mahihinang kagaya natin. Sa atin, sa bawat kapatiran, yakapin natin ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Hindi ikaw lang ang dumadaan dito. May mga kapatid sa buong mundo na kasama mong naghihikahos, naghihirap, ngunit lumalakad sa pananampalataya. Bawat isa sa atin na dumaraan din sa paghihirap o sa mga persecution, dumadaan sa inyong mga bukasyon, sa eskwelahan, sa trabaho, yung oppression at mga temptation at yung pag-compromise, yan ay nararanasan din ng bawat kapatid. At nawa tayo'y magpatuloy sa paglakad, sa katotohanan, bilang kaaliwan at sandigan din ng bawat isa. Gusto ko lang magwakas sa isang halimbawang ito. Isang unang martir na si Ignatius, kung kilala niyo po ito. Para po kasi sa ilang mga unang Kristiyano, yung larawan ni Satanas bilang umaatungal ni Leon ay hindi lamang basta simboliko. Ito'y nagpapaalala sa kanila ng mga totoong kasindak-sindak na karanasan, gaya ng mga Kristiyanong ipinapain noon sa Leon sa mga arena ng Roma. At itong si Ignatius ay, nung nasa time na iyon, maluwag niyang tinanggap yung ganoong pagdurusa. Nang sabi niya, kung ito'y magdudulot sa kanya ng kanyang larawan sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ito ay kanyang pipiliin lagi. Ang sabi ni
Ignatius, let me be given to the wild beast, for through them I can attain unto God. And I am ground by the teeth of wild beasts, that I may be found pure bread. Come fire and cross and grappling with wild beast, wrenching of bones, hacking of limbs, crushing of my whole body. Come cruel tortures of the devil to assail me, only be it mine to attain unto Jesus Christ. Yan yung sinasabi niya itong martyr na ito, na let me be given dito sa mga wild beast na ito. Pero ayos lang yun, dahil lang meron ako ay ang Panginoong Hesukristo, yung aking pakikipag-isa sa Kanya. Ang lahat ng meron ng Panginoong Hesukristo, ang Kanyang katuwiran, ay sa akin. And after all, ang magiging matimbang sa harapan ng hukuman ng Diyos ay ang katuwiran ng Diyos na ating suot. Mga kapatid, at the end of the day, kagaya ng lagi nating sinasabi, ng ultimate benchmark ng lahat ng tao ay ang Panginoong Hesukristo. So kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesukristo, susukatin ka ng Diyos ayon sa perpeksyon ng Kanyang ginawa. At sana matagpuan ka ng Panginoon, ng Diyos na suot ang Kanyang katuwiran. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan na ibinigay niyo sa amin sa pangangaral at sa pakikinig. Amin pong dalangin ng banal na Espiritu ay gamitin ito at steer up ang aming pananampalataya, maging beneficial sa amin po ang lahat ng ito. At kayo po ang patuloy na mag-cause sa amin na hindi mauwi sa despair at sa anumang scheme ng kaaway, bagkus panatilihin niyo po ang aming kagalakan at paglilingkod sa iyo. Tulungan niyo rin kami, O Diyos, na maging kaaliwan sa aming mga kapatid at dalhin ang bawat isa sa sober na pangunawa ng Ebanghelyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito ay i-increase niyo po ang aming pananampalataya at pag-ibig, hindi lamang sa iyo, kundi sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.